Nagsisimula ang kabanata sa coffee shop at sa likod ng grupo ng mga zombie, tahimik na nanunood ang uwak. At ito si Steel, na nabigyan ng panibagong pagkakataon sa buhay. Nasisiyahan siya sa tanawin. Tunay ang live broadcast ng internet celebrity. Sa susunod na sandali, binuksan ng lalaking nakasuot ng berde ang bintana. Tumalon siya mula sa ika-18 na palapag, ang sikat na internet celebrity ay natulala. Hindi ko inakala na totoong gagawin niya iyon. Pumasok siya sa bintana at tumingin pababa, ngunit natuklasan niyang hindi patay ang kanyang kaibigan. Pero narito ang kakaiba. Ang iba ay tumatakbo sa iisang direksyon tulad ng mga zombie. Ang nakakatakot na tanawin ay nagpayanig sa lalaki. Opisyal nang tinawag ng gobyerno ng mundo ang Steel Cell virus na corpse tide. At sa loob ng coffee shop, pinuprotektahan ni Ziren si Adrian. Alam niyang pinupuntirya ng mga taong kontrolado ni Steel si Adrian. Malapit nang simulan ni Ziren ang proseso ng pagpatay. Isang bug zone ng enerhiyang pumapatay ang nagpapanginig sa gulugad ni Adrian. Ang Ziren sa harap niya ay tila ibang tao. Napakakakaiba. Nang susubukan ng kumilos ni Ziren upang patayin sila. Ang agent ng puso ng banal na ina, gayunpaman, ay pinigilan ang intensyong pumatay sa kanyang puso. Umiling upang sabihin sa kanya na huwag pumatay. Walang magawa si Ziren kundi buhatin si agent sa kanyang likod. Pero saan man sila pumunta, naroon ang mga zombie. Di nagtagal, napaligiran ng mga naglalakad ang dalawa sa lahat ng panig. Sinabihan ni Ziren si agent na kumapit ng mahigpit gamit ang kakayahan ng kangaroo na tumalon pataas. At lumapag sa bubong. Tumingin si agent pababa sa di makatwirang pulutong. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa mundo, ipinaliwanag ni Ziren sa kanya. Ito lahat ay gawa ni Steel. Ginawa ni Chiffen, sinabi rin niya na pinatay niya si Chiffen. Kahit ganoon, hindi pa rin maintindihan ni Adrian. Bakit si Ziren ay napakalamig at walang puso? Sila ay mga buhay na nilalang. Kontrolado lang sila ng isang virus. Hindi ka maaaring pumatay ng mga tao. Dito, nais kong bumaba si Jesus mula sa cross at si Adrian ang pumalit. Pinalaya si Ziren upang maghasik ng kaguluhan. Pagkatapos ay bumaling si Adrian at umalis. Gusto niyang bumalik sa institute upang alamin kung may mga bakas para malutas ang krisis na ito. Malapit nang hawakan ni Ziren ang kanyang kamay at dalhin siya sa institute. Ngunit pinalo ito ni Adrian at sinabing hindi niya maintindihan ang isipan ni Ziren. Napakalamig at sinabihang huwag na siyang sundan. Sandaling natigilan si Ziren. Sa isang malabong alaala, ang mainit na babae ay hindi kailanman kumala sa kanyang kamay. Pinapanood ang likod ni Adrian habang papalayo, tila naintindihan na ni Ziren. Pinuprotektahan ng mga taong mahal niya, dapat igalang ang iyong unang hangarin. Noon nabasag ang pinto sa bubungan. Ang mga zombie ay umatungal at lumapit kay Adrian. Paparating na ito sa kanya. Biglang lumitaw ang kamao ni Ziren sa harap niya. Isang simpleng suntok ay pumatay agad sa zombie. Sumisirit ang dugo. Hindi ba't ito ay di maintindihan? Hindi mo pa rin naiintindihan kung bakit ako pumapatay ng tao. Napakasimpleng dahilan. Ang mga nakakatakot na nilalang na iyon ay nais kunin ang aking tanging pang-espiritual na sandalan. Ang habag sa kaaway ay kalupitan sa sarili. Minsan na akong natalo. Kung sino man ang magtangkang kumalaban sa iyo, lahat sila ay dapat mamatay. Poprotektahan kita anuman ang mangyari. Napatingin si Agent sa lalaking nasa harap niya na isinakripisyo ang kanyang buhay para sa kanya. Parang sinasabi, basta't narito ako, sapat na ang lahat. At sa sandaling iyon, isang gusali sa likod niya. Ang lalaki mula kanina na may cellphone ay nagli-livestream ng buong bagay. Pumutok ang screen sa live broadcast room. Tumataas ng mabilis ang bilang ng mga manunood. At ganoon nalaman ng publiko ang mga kapangyarihan ni Ziren. At sa pambansang emergency room, ang zombie virus ay nagpapahirap na sa grupong ito ng mga leader. Sinusubukan pa rin nilang alamin kung paano ito itago at mapanatili ang kanilang mga posisyon. Isang miyembro ng crew ang nagmamadaling pumasok dala ang live footage ni Ziren. Ngayon, napunta na sa di inaasahang paraan ang mga bagay. Nagtataka ako kung ito ba ay kaibigan o kaaway ng sangkatauhan. Tinitingnan ni Ziren ang grupo ng mga zombie na nakatayo pa rin matapos mapinsala ng kanyang electroshock. Lahat sila ay nakatitig kay Agent na may pulang mga mata. Napagtanto ni Ziren na ang virus mismo ang kailangang harapin muna. Nang huminahon siya, naramdaman niyang malapit ang amoy ni Steel. Paglingon niya, nakita niya ito sa bubong ng isang bahay malayo sa likod ni Agent. Nakikita lamang ang uwak na kinokontrol ni Steel na nakatingin mula sa itaas. Tahimik na pinamumunuan ng alon ng mga zombie patungo kina Ziren at ang iba. Kailangang alisin ni Steel si Ziren bilang banta sa kanyang pag-iral. Kung hindi kita mapapatay, sisirain ko ang puso mo.
Pagkatapos ay ibinaba ni Ziren ang kanyang katawan. Inangkop ang kapangyarihan ng tigre upang hamukay ng bato. Isang asul na liwanag ng psychic energy ang lumalabas mula sa kanyang mga mata. Naganyong parang isang humanoid turret. Ito ay isang uwak na kayang kontrolin ang mga zombie. Ginamit ni Ziren ang kapangyarihan ng oso upang hamukay ng bato sa lupa. Tinutukan ni Ziren ang uwak na kinokontrol ni Steel gamit ang isang asul na liwanag sa kanyang mga mata. Matapos ang isang marahas na pagsabog, bumagsak ang mga zombie sa likuran ni Ziren. Ngunit pagkatapos lamang ng 2.5 segundo, naramdaman ni Ziren na may mali. Muling lumitaw ang Senadorias na pulang ilaw ng kamatayan. Ang zombie ay unti-unting nagbalik sa pangit na anyo at nakatitig kay Agen. Naiwasan pala ni Steel ang suntok na humahati sa bundok. Paparating na naman ang alo ng mga zombie sa isang malakas na hiyaw. Sumisigaw si Agen sa takot. Hinawakan ni Ziren ang nanginginig niyang kamay para kalmeyan siya. Kung saan man tayo tumakbo o labanan ang mundo, palagi kitang paprotektahan. Pagkasabi niya nito, kinuha niya si Agen at sinabing kumapit ito sa kanya. Nang malapit ng maabot ng zombie, tumalon si Ziren mula sa gusali. Ang eksenang ito ay naitala rin ng live webcam. Hindi makapaniwala ang punong ministro ng bansa na totoo ang broadcast na ito. Sinubukang itago ang broadcast, ngunit ang video footage ay naipalabas na ng lahat ng pangunahing media outlets. Hindi na ito kayang kontrolin ng estado. Nagdulot ito ng malaking sensasyon sa buong mundo. Sa mga masikip na kalye, sa mabilis na paglalakbay ng subway, maging sa mga pangunahing paaralan at internet cafes ay nagulat. Naging sikat si Ziren sa internet. Nag-uusap-usap ang mga tao, ito ba ay Superman? At nakita ng Secretary of Defense ang clip. Pero sa kanyang mga mata, hindi si Ziren isang superhuman hero. Isa itong halimaw. Sa puntong ito, tumatakbo si Ziren habang karga si Agen sa kanyang likuran. Hinahabol sila ng mga zombie na nagmamadali. Si Steel ay kumokontrol ng isang kawen ng mga uwak. Biglang huminto si Ziren ng mabilisan. Naiinis siya, hindi namamalayan na may mas malubhang panganib sa likuran niya. Biglang inatake ni Steel si Agen. Tinitigan ni Ziren ang uwak na biglang lumitaw sa harapan niya at dahan-dahang bumabagsak. Isang matinding pakiramdam ng pagkabalisa ang sumisibol sa kanyang puso. Lumingon siya at nakita ang mga sugat ni Agen mula sa mga uwak. Nanatiling nakatayo si Ziren ng ilang sandali, hindi alam ang gagawin. Biglang huminto ang mga naglalakihang zombie. Ang mga taong nasa ilalim ng kontrol ay bumalik sa kanilang kamalayan. Wala silang ideya kung ano ang nangyari. At hindi rin nila alam kung paano sila nakarating doon. Tinitigan ni Ziren ang uwak na dati kinokontrol ni Steel. Ito'y ganap ng walang buhay. Alam niyang nagawa na ni Steel ang kanyang layunin. At si Agen ay wala pa ring kamalay-malay sa nangyayari. Pagkatapos, sinabi ni Ziren kay Agen na matagumpay siyang napasok ni Steel. Mayroon lamang isang paraan para mailigtas ka ngayon. At iyon ay putulin ang buong braso mo. Nanlumo si Agen sa takot ng marinig iyon. Bago pa man siya makapag-react, handa na si Ziren na gumawa ng aksyon. Umatras si Agen at sumigaw. Ang mga virus cells ay kumalat na sa buong katawan. Hindi makakatulong ang pagputol ng braso. Tanga ka. Pagkatapos, bumalik ang dalawa ni Agen sa Research Institute. Doon nagsimula ang lahat. Marahil may paraan doon upang iligtas ang sarili niya. Sa puntong ito, natukoy na ng gobyerno ang pinagmula ng Steel virus. Nakuha rin nila ang research logs ng naunang host, si Chifan, at ang kanyang computer data. Nandoon ang mga detalye ng buong proseso ng pagkakasakit ni Chifan matapos siyang makagat ni Steel. At isang dokumento na maaaring magligtas sa sangkatauhan. Hindi makapaniwala ang opisyal sa kanyang nabasa. At mayroon lamang isang paraan upang mailigtas ang sangkatauhan. At iyon ay patayin ang host ni Steel. Sino man siya, ang opisyal na nagbasa ng impormasyon ay nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, simple lang ang paraan. Hindi alam ng dalawang bumalik na sa institusyon ang sitwasyon. Ngunit natagpuan nila ang lugar na bantay sarado. Nagpakilala si Agen bilang isang researcher, sinabi niyang kailangan niyang pumasok. Ito'y usapin ng kaligtasan ng sangkatauhan. Kasabay nito, nalaman ng mga opisyal ng gobyerno na may parasite si Steel. Lumilitaw ito sa institute kasama ang isang misteryosong lalaki sa live broadcast. Kaya't nagpadala siya ng isang lalaking nakasuot ng suit upang makipag-usap sa kanila. Hiniling ng lalaking nakasuot ng suit kay Ziren at Agen na makipagtulungan sa kanya para sa investigasyon. Kasabay nito, hiniling niya na maghiwalay muna ang dalawa. Sinabi ni Agen na kaunti na lang ang oras nila. Kailangan niyang pumunta sa research lab upang tiyakin ang lahat. Ngunit patuloy siyang hinihikayat na makipagtulungan. Pinadakip ng lalaking nakasuot ng suit si Agen sa mga sundalo.
Biglang nagalit si Ziran. Sa isang tingin, itinaas ng mga sundalo ang kanilang mga baril sa takot. Natakot sila na baka may gawin si Ziran, ang halimaw, nakakilakilabot. Nanginginig sa takot ang lalaking nakasuot ng suit sa tingin ni Ziran. Pinilit niyang pigilan ang takot sa kanyang puso. Muli niyang hiniling kay Ziran na makipagtulungan. Ang mga nakitang baril ng sundalo sa kanyang harapan ay nagpapaalala kay Ziran ng malabong alaala ng isang tao na nagpapaputok sa kanya. Nagbigay babala si Ziran na huwag itutok ang kanilang mga baril sa kanya at kay Aegon. Kung hindi, mamamatay silang lahat. Sinubukang pikalmayan ng lalaking nakasuot ng suit si Ziran. O mapipilitin silang magpaputok. Handa nang patayin ni Ziran ang mga sundalo. Ngunit pinigilan siya ni Aegon. Ayaw niyang makita na muling papatay si Ziran para sa kanya. Ibinaba ni Ziran ang ulo niya nang walang magawa. Nang makita ng lalaking nakasuot ng suit na kumalma na si Ziran. Kaagad niyang sinenyasan ang mga sundalo na dalhin si Aegon para imbestigahan. Nang magkahiwalay ang dalawa, pinakalma ni Aegon si Ziran na huwag siyang mag-alala. Ito'y isang simpleng pagtatanong lamang. Ngunit pagdating nila sa institute, hindi maintindihan ni Aegon kung bakit siya pusasan. Ipinaliwanag ng babae, ikaw ay pinasok na ni Steele. Ito ay isang paraan upang maiwasan kang kontrolin niya at maghimagsik. Ang kalbo sa tabi niya ay handa na ang pampakalma. At dinala si Ziran sa gusali ng Defense Department. Inimbestigahan siya ng Ministro ng Depensa at ni Sining. Pinapaliwanag nila kay Ziran kung ano ang kanyang mga kakayahan bilang isang superhuman. Ngunit sinabi lang ni Ziran na wala siyang ganoong kakayahan. At nagtanong rin siya, kumusta na si Aegon? Hindi sinagot ng ministro ang tanong niya, bagkus nagkwento ito tungkol sa kanyang ama. Bagamat ang kanyang ama ay isang simpleng pulis lamang at maagang namatay. Ngunit nag-iwan ito ng journal ng kanyang mga investigasyon. Nandoon ang kwento tungkol sa isang hindi kapani-paniwalang nilalang. Iniimbestigahan ng kanyang ama ang nilalang na iyon. Ngunit napatay siya ng halimaw. At ang ama ng ministro na iyon ay siya ring sheriff na bumaril sa ina ni Ziran 47 taon na ang nakalipas. Sa puntong ito, pumasok ang isang sundalo at nagulat. May resulta na mula sa institute. Si Aegon ang kasalukuyang host ni Steele. Sinabi ng ministro na ayos lang iyon. Patayin na lang ang babae. Nakawala si Ziran mula sa kanyang posa sa labis na galit. Kahit harapin ang nagngangalit na si Ziran, hindi natatakot ang ministro ng depensa na nakaupo sa posisyon. Handa na siyang magsabi na ito'y para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngunit tinamaan ni Ziran ang bulletproof glass at sinabi sa ministro na huwag mag-aksaya ng lakas. Makinig ka muna. Kasabay nito, inilabas ng ministro ang larawan ng halimaw mula sa journal ng investigasyon ng kanyang ama. Bagamat mukhang imposible sa iyong edad, ngunit kahawig mo talaga ang halimaw na iyon. At ang iyong mga kapangyarihan. Ngayon, naiintindihan ko na. Ikaw nga ang halimaw na iyon, hindi ba? Si Ziran at ang ina niya ang nasa larawan. Nang makita ni Ziran ang babae sa larawan, saglit niyang naalala kung bakit gusto niyang lipulin ang sangkatauhan. Biglang bumalik sa kanya ang mga alaala na nawala. Ang babaeng laging nariyan para sa kanya. Ang babaeng laging nagsasabi, mahal kita. Ang babaeng nagpoprotekta sa kanya gamit ang sariling buhay. Ang mainit na babaeng laging lumilitaw sa kanyang malabong alaala. Siya ang kanyang ina. Ang lalaking may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa wakas ay nagbalik na. Ang lalaking may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa wakas ay naalala na ang kanyang misyon. At iyon ay lipulin ang sangkatauhan. Ngunit bago niya gawin iyon, gusto niyang masagot ang mga misteryo sa kanyang isipan. At sa Oval Office, isang dokumento ang ipinakita ng mga investigador. Ang nilalaman ng dokumento ay isang kahilingan na ipatupad ang pagpatay sa pinagmulan ng virus, ang parasite agent ni Steele. Nag-aalangan ang presidente. Wala na bang ibang paraan kundi patayin ang inosenteng babae? Sinabi ng opisyal, hindi pa lubos na nauunawaan ng teknolohiya ng tao ang panganib ng Steele. Dapat na itong alisin ng mabilis hanggat maaari. Isakripisyo ang kaunti para sa ikabubuti ng nakararami. Ito ang pinakamainam na pagpipilian. Mangyaring gumawa kaagad ng desisyon, Ginoong Presidente. Kahit nagdadalawang isip ang presidente, alam niya kung paano timbangin ang buhay ng isang tao laban sa buong mundo. Sa paglagda ng presidential seal, opisyal na ang hatol kamatayan ni Aegon. Mabilis na dumating ang balita sa instituto. Sinimulan nilang ihanda si Aegon para sa pagpatay. Bagaman alam nila na ganito ang kalalabasan, nalulungkot pa rin sila para sa inosenteng babae. Balik sa gusali ng Defense Department, naiinis si Ziran sa larawan sa kamay ni Minister Anne. Tumayo siya ng matagal, nakatitig sa litrato ng kanyang ina. Lahat ng nawawalang alaala ay bumalik. Sa unang pagkakataon bilang tao, hindi niya maunawaan kung bakit mainit ang yakap ng babaeng ito.
Hindi rin niya maintindihan kung bakit pagkatapos niyang tumakas, desperadong hinanap siya ng babaeng ito. Hanggang sa dinala ng babae ang bala para sa kanya at namatay. Naunawaan ni Ziren na siya'y nabalot ng pagmamahal ng isang ina. Dapat niya siyang tinawag na ina noon pa. Iniisip niya ang mga pulis na bumaril sa kanyang ina at bumalik ang malamig na tingin sa kanyang mga mata. Tinanong niya si Minister Ann, ikaw ba ang anak ng isa sa mga pulis noon? Pinagplanuhan mo ba ang lahat ng ito para ipaghiganti ang pagkamatay ng iyong ama? Nang matapos umupo siya sa kanyang upuan. Ngunit sinabi ng ministro na matagal na iyon. Hindi na niya iniisip iyon ngayon. Ang iniisip lang niya ay ang kaligtasan ng bansa. At si Ziren sa kanyang paningin ay isang hindi tiyak na panganib sa bansa at sa sangkatauhan. Walang pakialam si Ziren sa tinatawag na bansa, tao, o katarungan. Ang nais lang niya ngayon ay ang litrato ng kanyang ina. At ang ibigay ito ni Minister Ann sa kanya, ito'y magliligtas ng kanyang buhay. Ngunit sinabi ni Minister Ann, paano kung hindi ko ibigay? Gusto niyang galitin si Ziren, makita kung ano ang gagawin nito. Gusto niyang makita kung siya ay isang banta sa sangkatauhan. Ngunit ang tanging nakita ay ang katahimikan ni Ziren at isang maliit na galaw ng braso. Huwag mong tanggihan ang hiling ko. Anak ka ng taong iyon. Galit na ako. Ang Minister Ann, na dati mataas ang tingin sa sarili, ay natulala sa harap ni Ziren. Nagmadali siyang nagsalita, maagang namatay ang ama ko. At hindi ko talaga siya kilala. Biglang tinanong ni Ziren, alam mo ba kung ilang buhay ang dala ng mga tao hanggang sa sila'y mamatay? Sa siklo ng 10,000 buhay, nawalan ako ng maraming uri dahil sa inyo. Naranasan ko ang walang katapusang sakit. Mahirap makuha ang tanging init, ngunit kinuha ng iyong ama ang lahat ng mayroon ako. Kaya't ang mabilis mong pagwawaksi ng relasyon sa iyong ama, pinagtatawanan ko iyon. Bagaman hindi naiintindihan ni Minister Ann ang ibig sabihin ni Ziren, alam niyang kung hindi niya ibibigay ang larawan, mamamatay siya. Kinuha ni Ziren ang litrato at dahan-daang tumayo. Umalis siya, dala ang aura ng kamatayan sa kanyang katawan. Nagtanong si Minister Ann, sasalbahin mo ba si Ajan? Walang pakialam na sinabi ni Ziren, isa lang siyang tao. Wala na siyang halaga sa akin. Tiningnan niya ang 10 metrong kapal ng titanium at steel plate ng nuclear defense at isang suntok lang ang kailangan para batasin ito. Pati na ang steel walls ng outer perimeter na kaya ang nuclear strike, nagkaroon ng butas. Ang mga mata niya ay malamig gaya ng kailaliman ng impyerno. Bawat hakbang niya ay amoy kamatayan. Ang mga katawan sa harap ng malaking butas ay nagmukhang kamatayan mismo. Natulala ang mga batikang sundalo. Sa interrogation room, bagaman matagal nang nawala ang takot ni Minister Ann sa kamatayan, muling nabuhay ang primal fear sa kanyang katawan sa tindi ng suntok ni Ziren. Nanginginig ang kanyang mga kamay ng walang malay. Binigay niya ang utos sa mga sundalo, patayin si Ziren Lee sa lahat ng paraan. Level 1 alarm, ang pinakamataas na estado ng alerto sa bansa. Balik sa instituto, sinabi ng opisyal sa itim, tanging ang pagpatay sa iyo ang makakalutas sa krisis ng tao. Matapos niyang sabihin ito, sinimulan ang euthanasia program. Hindi makapaniwala si Ajan na ito ang nangyayari sa kanya. Nagtanong siya, ngunit hindi siya makapagsalita sa moral na pang-aabuso mula sa pinakamataas na antas ng sangkatauhan. Ang buhay ng mundo at ang buhay mo lang sana'y naiintindihan mo. Tinanggap ni Ajan ang katotohanan ng may pag-aatubili. Tahimik siyang umiyak sa sakit. Pinakalma siya ng opisyal, huwag kang matakot. Parang pagtulog lang ang proseso. Mamamatay ka ng tahimik at walang sakit. Hindi alam ng opisyal na may creepy smile si Ajan sa kanyang mga labi. Sa isang walang laman na kalsada, nagising si Chikia. Matagal na niyang hinahanap si Ajan at Ziren. Biglang nakita niya si Ziren at nagmadali siyang humingi ng tulong. Ziren, saan kayo ni Ajan nagpunta kagabi? Bakit hindi ko kayo makontak buong araw? Ngunit biglang lumaki ang kanyang mga mata. Ang mga legends na pinangunahan ng mga tangke ay nakatutok ang mga baril kay Ziren. Ang eksenang ito ay naguguluhan siya, wala siyang ideya sa nangyayari. Tiningnan ni Ziren si Chikia ng may malamig na tingin. Hindi pa nawawala ang duda sa kanyang isipan. Gusto niya ng mga sagot. At sa instituto, nagsimulang magising si Ajan. Biglang tinamaan ng control researcher ang opisyal gamit ang pampatulog. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari, hindi lubos na kinontrol ng steel ang kamalayan ni Ajan. Nang iutos ng leader ng mga sundalo ang pagpapaputok, isang bala mula sa tangke ang lumipad, walang pakialam kay Chikia. Tiningnan ni Ziren si Chikia, na takot na hindi makagalaw. Naalala niya ang mga araw ng kanyang part-time job at ang babaeng nagpahirap sa kanya. Pagkatapos ng usok mula sa pagsabog, nagulat ang mga sundalo sa nakita. Pagkatapos ng ilang dekada ng digmaan, wala pa silang nakitang katulad nito. Ang taong iyon ay isang halimaw.
Sinapo ni Ziren ang bala ng tangke gamit ang kanyang katawan at ginamit ang kapangyarihan ng kalikasan para magtayo ng higanteng pader upang protektahan si Chikia. Siya ay nalilito. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng damdamin mayroon siya para sa kanila. Ito ba ay pamilya, kaibigan, o isang estranghero na dumaan noong may amnesia siya? Hindi alam ni Ziren kung ano ang nangyayari. Alam niyang hindi si Ajan ang kanyang ina, ngunit ang mga salita ng Defense Minister na inutos ang pagbitay kay Ajan ay patuloy na umuulit sa kanyang isip. Ano ang pakiramdam na iyon? Hindi niya maintindihan kung bakit siya nag-aalala para sa kanya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit sinubukan niyang iligtas si Chikia. Nakakainis na. Parang sisabog na ang utak. Tinanong ni Ziren si Chikia kung nasaktan siya. Tumingin siya sa malamig na tingin ni Ziren, hindi sigurado kung siya pa rin ba ang Ziren na kilala niya. Nanginginig sa takot, hindi siya makapagsalita. Napansin ni Ziren ito at nagtanong muli, papatayin mo ba ako at si Ajan? Ang dahilan ay para iligtas ang buong sangkatauhan. Ano sa palagay mo? Gusto mo bang mamatay kami? Kahit natatakot si Chikia at hindi naiintindihan ang sinasabi ni Ziren. Pero gusto niyang mabuhay si Ziren at Ajan. May sagot na si Ziren sa kanyang puso. Sa isang sandali ng kaliwanagan, iniutos ng pinuno ng tropa na i-reload ang mga tangke. Sinabihan ni Ziren si Chikia na ipikit ang kanyang mga mata. Ang susunod na eksena ay magiging kakilakilabot. Ang punong sundalo ay malapit ng mag-utos ng putok. Agad na hinawakan ni Ziren ang kanyang bibig. Isang kamay ang nagtataas sa kanya ng mataas. Ang ilan sa mga sundalo sa paligid ay natatakot na bumaril para sa kaligtasan ng kapitan. Ang ilan sa kanila ay bumagsak na sa lupa sa takot. Kayo, mga tao, palaging nagsasabi tungkol sa pagsasakripisyo ng iilan para sa nakararami. Pero sa tingin ko yan ay isang katawa-tawang pahayag. Parang pag-brainwash. Bakit kailangang magsakripisyo para sa nakararami? Sa halip na hayaan ang sarili ko na mabuhay ng maayos, ang tinatawag na sakripisyo ay kusang loob na pagpili. Pero bakit ito pwedeng ipilit? Ang totoo kayo, mga tao, ay parang tungkol sa batas ng gubat. Ito ay ang pinakamalakas sa mga malalakas. Na walang awang niyuyurakan ang iilan. Ang desisyon ay palaging nasa kamay ng malakas. Kaya't napagpasyahan ko, patayin kayong lahat. Si Ziren, na ang mga kamay ay puno ng orange juice, ay naalala ang pakiramdam ng pagpatay sa mga tao noong bata pa siya. Ang matagal nang nawawalang pakiramdam na iyon ay napakasarap. Ito rin ay nostalgic. Salamat sa panunood. Ang kwento ay ikukwento sa pamamagitan ng mga iniisip ni Ziren. Isang makapangyarihang pagsabog ang nagpapula sa langit. Ang amoy ng dugo ay pumuno sa hangin. Hindi natatakot sa kamatayan, ang liwanag ay nag-mediate at tinakpan ang lahat ng bagay ng live sa ere. Ang tao ay pumapatay ng mga sundalo ng kimchi na parang kamatayan. Ang eksena ay nagkalat sa mga labi ng kimchi. Ito ay parang impyerno sa lupa. Ang gobyerno ay nagpatunog ng alarm number 1 para sa mapanganib na taong ito. Siya ay isang halimaw. Higit pa siya sa Homelander. Palagi niyo akong tinatanong kung bakit ako pumapatay ng tao. Ang dahilan ay simple. Natuto akong magsalita ng wika ng tao. Natuto akong mag-isip ng tulad ng tao. Natuto tungkol sa lipunang tao. Ang mga tao ay palaging iniisip na sila ang sentro ng mundo. Tama lang na pangalanan ang ibang nilalang at sirain ang kalikasan. Ako'y dumaan sa hindi mabilang na mga reinkarnasyon. Bawat buhay ay umiiral bilang isang iba't ibang uri ng nilalang. Noong ako'y isang payteng, pinutol ng mga tao ang aking mga palikpik upang matugunan ang kanilang panlasa. Hayaang mantsahan ng dugo ang dalampasigan. Noong ako'y isang elepante, walang awang pinatay ako ng mga tao. At kinuha ang aking mga ngipin para lamang gumawa ng walang kabuluhang sining. Noong ako'y isang buwaya, hinugot ng mga tao ang aking mga litid at tinanggal ang aking balat. Ginawa nila ang lahat ng uri ng mga gamit na gawa sa balat upang mapaunan ang kanilang kahangalan. Noong ako'y isang unggoy, ako ay isang test subject sa droga ng tao. Kahit bilang isang aso, hindi ako nakaligtas sa pang-aabuso ng tao. Sa walang katapusang siklo ng buhay at kamatayan. Namatay ako sa kamay ng mga tao ng libu-libong beses. Galit ako sa mga tao hanggang ngayon. Ang dahilan ay napakasimple. At sa buhay na ito, ako'y ipinanganak bilang tao. Ang init na madali kong nakamit ay walang awang kinuha mula sa akin ng mga tao. Kayo, mga tao, ang lumikha ng halimaw na ako ngayon. Ang inyong kayabangan ay hindi mapigilan. Parang mga keyboard warriors sa internet. Nakakasuka. Huwag magbigay ng payo na gumawa ng mabuti nang hindi naranasan ang kanilang paghihirap. Sino ang makakaintindi ng aking daan-daang milyong taon ng kalungkutan? Hindi ako o ang mundo ang mali. Ang lipunang ito ng tao ang may mali. Pero ang init na iyon na minsan nagbigay sa akin ng pusong tao.
Ito ang nagbago sa akin at nagpabago sa akin na protektahan ang mga taong mahalaga sa akin. Ngunit palaging may mga tao na sapat na hanggal upang hamanin ako. At sa oras na ito, sobrang takot na si Chikia. Humihingi siya sa akin na ilayo siya mula sa nakakatakot na lugar na ito. Akala ko mawawala ko na ang damdamin ng tao. Pero sa huli, napagtanto kong hindi ko pa rin kaya. Nakakainis. Parang sisabog na ang utak ko. Kalimutan mo na. Ipadala na natin siya pauwi at lumaban na lang sa ibang lugar. Kahit na hindi kita makilala, mararamdaman ko pa rin na buhay ka. Ipagpapatuloy ko ang pangako ko sa'yo. Kahit pa ibig sabihin nito ang pagkawasak ng lahi ng tao. Nagising ang Steel sa loob ni Agen. Kinokontrol ang mga mananaliksik na parang mga zombie. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi tuluyang sinasakop ng Steel ang kanyang kamalayan. Nakikita ng mga opisyal sa silid ng surveillance na nagiging magulo na ang sitwasyon. Agad nilang iniutos na kanselahin ang euthanasia program. I activate ang Plan B. Patayin ang host ng Steel si Agen sa mismong lugar. Habang pinapanood ang mga mananaliksik na patuloy na sumusugod sa harap niya, sumakit ang ulo ni Agen. Nararamdaman niya na kinokontrol ni Steel ang mga taong ito. Sumasalakay sila parang mga zombie na nasa lupa na sinusubukang barilin siya. Nararamdaman pa rin ni Agen na sinusubukan ni Steel na sakupin ang natitirang bahagi ng kanyang kamalayan. Pinipigil niya ang kanyang ngipin at gumawa ng isang matapang na desisyon. Ang matitinding headbutt ay nagsisimula ng mapahina ang mga zombie. Tapos nawalan sila ng kontrol at bumagsak sa lupa. Napatitig ang mga opisyal na handang barilin si Agen. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Lumalabas na sinusubukan ni Agen na pabagsakin ang Steel sa loob niya. At pinananatili ang kamalayan sa gitna ng sakit. At sa oras na ito, narinig ni Agen ang boses ni Steel sa kanyang isipan. Babae, nakikita mo ba ang kasalukuyang kalagayan? Tayo ay nasa isang symbiotic na relasyon. Sila ang nagtatangkang patayin ka at ako ang sumusubok na iligtas ka. Nakakain ka ba ng sobrang kimchi at nasira ang ulo mo? Patuloy na nangungulit si Steel sa likod ng kanyang ulo. Sumisigaw si Agen, tumahimik ka. Ang ingay mo. Halos mawalan siya ng malay sa galit. Pero ang kakulaitan ng Steel ay sa wakas ay humina ng sandali. Tumingin siya sa baril na nasa sahig. Naaalala ni Agen ang sinabi ng opisyal na nakasuot ng itim. Ang buhay ng mundo at ang buhay mo na nag-iisa. Kinuha ni Agen ang baril sa lupa at itinutok ito sa kanyang ulo. Nais niyang tapusin ang kanyang buhay upang iligtas ang mundo. Ngayon, nag-aalala na si Steel. Gusto niyang pigilan si Agen, ngunit walang paraan upang kontrolin ang kanyang katawan. Anong balak mo, baliw na babae? Ngayon pareho tayong mamamatay. Ano ang ginagawa mo? Sa oras na yun ay dumating si Ziren at pinigilan siya. Nakita niya ang pagdating ni Ziren at si Agen na napaka-nervous na hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Si Ziren, ang hanggal, ay tumitig lamang sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya papayapain. At saka isang boses ang narinig. Lumabas na iyon ay ang opisyal na unang tinurukan ng pampakalma. Bakit mo siya pinigilan sa kanyang pagpapakamatay? Si Agen ay isang host na ng Steel. Ang kanyang mismong pagkakaroon ay nagbabanta sa mundo. Kailangan niyang mamatay. Ngunit hindi ito pinapansin ni Ziren. Tinanong niya si Agen kung iyon ang dahilan kung bakit niya sinubukang magpakamatay dahil sa kanilang mga kalokohan. Sa susunod na sandali, pinisil ni Ziren ang buhok ni Agen at sinabing huwag siyang maging tanga. Huwag mong isipin na maliligtas mo ang mundo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa iyong sarili. Ang pinakamalaking banta sa mundo ay hindi ikaw. Ang pagkakaroon na maaaring magbanta sa mundo. Mula pa noong unang panahon, tanging mga tao lang, ilang mga uri ang unti-unting naglaho dahil sa pagkakaroon ng mga tao. Ilang mga kapaligiran ang nasira. Iyan ay isang bagay na sila lamang ang nakakaalam. At ang tinatawag nilang mundo ay ang lahi ng tao lamang. Ang ganitong karumal-dumal, makasariling lahi ng tao ay hindi karapat-dapat na pag-alayan ng buhay. Kinahaplos ni Ziren ang ulo ni Agen habang siya'y nagsasalita. Kaya huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang akuhan ang responsibilidad para sa kanilang mga kasalanan. Mas mabuti pang silang lahat ang mamatay. Sa puntong ito, itinaas ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang baril at sumigaw. Kailangan niyang mamatay. Pati ikaw, dapat mamatay. Palagi kong tutuperin ang aking pangako na protektahan ka. Kahit ano pa, dapat kang mabuhay. Mabuhay para sa sarili mo. Ang lalaki ay handa na sanang barilin ang babaeng maaaring magbanta sa mismong pagkakaroon ng sangkatauhan ng pinatay siya ni Ziren sa loob ng isang segundo. Nagulat si Agen. Hindi siya makapaniwala na papatay si Ziren gamit ang kanyang kamanghamanghang kapangyarihan. Sumigaw si Agen kay Ziren na tumigil sa pagpatay ng mga tao. Narinig ni Ziren ang sigaw ni Agen. Tumigil siya sa kanyang ginagawa. Ngunit sa harap ng mga umiiyak na pakiusap ni Agen,
Patuloy pa rin si Ziren na pinatay ang lalaki gamit ang isang simpleng pakpak. Kailangan mong tumigil sa pagiging isang santo. Nakakainis na iyon. Wasak na wasak si Agen. Napaluhod siya at umiyak. Tinitingnan si Agen na umiiyak at nanginginig. Si Ziren, ang Hangul, ay walang maibigay na kahit anong pampalubag loob. At iniisip niya na tulad ni Steel. Bago nila planong patayin si Agen. Patayin na muna sila. Sa mga salita ng tao. Tinatawag nila itong self-defense. Iniisip ni Agen na puro kalokohan ang sinasabi niya. Ang kalungkutan sa kanyang puso ay naging galit. Pumapatay ka ng mga inosenteng tao. Tinanong niya si Ziren. Sino ka ba talaga? Nasaan ang dating Ziren? Kung huhusgahan mo ang mga tao base sa kanilang pagkilos. Kung gayon ang ako na nawala ang alaala noon ay isang shell lamang. At ngayon hawak ko na ang mga kamay ko sa pagpatay. Ako ang tunay na Lee Ziren pagdating sa pagpatay ng mga tao. Pero isang bagay tungkol sa akin ang hindi nagbago. Ay poprotektahan kita kahit maguno ang mundo. Sa mga sandaling ito pinalibutan na ng napakaraming sundalo ang institusyon. Plano ni Ziren na iligtas si Agen mula rito. Ngunit pinigilan ni Agen ang kamay ni Ziren. Sinabi niya mamamatay ako dito kahit ano pa ang mangyari. Alam niyang napakadelikado ni Steel. Naiinis si Ziren dahil ayaw ni Agen tapusin ang kanyang buhay dito. Nagpakawala si Ziren ng kidlat mula sa kanyang kamay. Gusto niyang sampelan ang babaeng ito para maipamuka sa kanya ang realidad. At nakaramdam ng matinding takot si Agen. Ramdam niya na handa talaga siyang patayin ni Ziren. Ngunit napagtanto niyang galit lang si Ziren ng 2.5 segundo bago ito huminga ng malalim. Halos mawalan ako ng kontrol dahil sayo. Kanina gusto ko nang putulin ang iyong mga kamay at paa at iligtas ka sa pilit. May mga selula ka ng Steel sa loob mo na nagre-regenerate. Ngunit natatakot akong baka mamatay ka sa daan. Nagkaroon ng tensyon sa paligid. Takot na takot si Agen sa ginawa ni Ziren. Ngunit kahit kalmado na si Ziren, ayaw pa rin niyang masaktan si Agen. Pinilit niyang ipaamin kay Agen. Gusto mo ba talagang mamatay? Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Nang hindi sumagot si Agen, nagsimula ng magsalita si Ziren. Nabuhay na ako ng 4.5 bilyong taon. Naranasan ko na ang walang katapusang pagsilang at kamatayan. Sa kabila ng lahat ng sakit na naranasan ko, hindi ko kailanman naisip na wakasan ang aking buhay. Kahit sa mga pinakadesperadong sandali ko palaging may ilaw na nagbibigay sa akin ng pag-asa. At ako ang ilaw na iyon para sayo. Kaya nagsisinungaling ka. Gusto mong mabuhay. Nabasa ni Ziren ang tunay na damdamin ni Agen at winasak ang kanyang pagkukunwari. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Agen ang kanyang nararamdaman. Niyakap niya si Ziren at umiyak. Sino ba ang magpapakamatay kung may kapangyarihang harapin ang mundo? Sino ba ang hindi gustong mabuhay para sa sarili? Baka ang Homelander lang. Nasa bubong silang dalawa na may malamig na mukha. Tahimik siya tulad ng kamatayan, hinahamon ang 25,000 sundalo sa ibaba. Ang mga sundalo ay natigilan dahil sa kanyang presensya. Sinabi ni Ziren kay Agen na ipikit ang kanyang mga mata. Dahil ang susunod na eksena ay nakakatakot. Tumingin si Agen sa huling pagkakataon sa mga tao bago kumilos si Ziren. Pasensya na. Tapos na ito. Pagkatapos ng ilang sandali pinadala ni Ziren ang 25,000 sundalo sa langit.